Praise the Lord. Thank you, Pastor Jess, for leading us a powerful prayer. Isa pong pinagpalang Sabado ng gabi sa bawat isa. Lahat po ng matagumpay kay Kristo magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. No, na pangatlong linggo o Sabado na po natin pinag-uusapan yan ito. I hope na talaga po ngayon makita po natin ang ating mga buhay na mas nagtatagumpay. Pag sinabi ko pong mas nagtatagumpay, it doesn't mean na walang problema. Bagamat maraming problema, hindi ka nawawalan ng kapayapaan, hindi ka nawawalan ng pag-asa, hindi ka nawawalan ng kagalakan dahil patuloy kang nagtitiwala sa Diyos kahit hindi po natin kung minsan maintindihan ang nangyayari sa ating mga buhay. Amen. So lahat ng victorious kay Jesus, magsabing praise Jesus. So tuloy po natin ang ating pag-aaral. Nasa pag-aaral po tayo ng victory in Jesus na wala pong tagumpay na matatagpuan mo kung kani-kanino man kundi lang sa ating Panginoon. Dahil katulad ng binigay ko pong ilustrasyon sa inyo nung nakaraan, si Jesus lang po ang pinaka-powerful. Hindi ang apoy, hindi ang bundok, hindi ang kamatayan. Hindi si Satanas at ang kanyang mga demonyo. The most powerful one ay ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya nga po tayo'y matagumpay na over sin and death. Hindi na tayo alipin ng kasalanan at hindi na tayo takot sa kamatayan at hindi na tayo pupunta sa pangalawang kamatayan which is impyerno dahil napagtagumpayan na po ng Panginoon ito. Last week po pinag-usapan natin victory over fear and anxiety. And I hope mas nagiging matapang po tayo ngayon. Amen. Mas nagiging bold ho tayo. Kahit anong harapin po natin, kahit po yung parang wala nang bigas sa iyong lagayan, wala nang laman ng ref, kundi tubig lang, hindi ka pa rin natatakot dahil alam mong buhay si Kristo at hindi kanya pababayaan. I'm sure marami po sa atin na experience na po natin ang provision ng Lord. Hindi rin po tayo matatakot kahit anong sabihin ng doktor sa iyo. Hindi tayo matatakot kahit anong sabihin ng balita. Dahil ang Panginoon po natin, buhay at ang pangako niya, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Amen. Naniniwala ho ba tayo doon? Amen. Kung totoong naniniwala ho tayo doon, wala na tayo dapat worry. Hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin. Meron kang ginagawa pero na umaasa ka sa Panginoon pa rin. Hindi ka na-stress. Hindi ka nag-overtime, nagpapakamatay sa overtime. Magtrabaho ka lang sa tama, ang Panginoon ang magsusupply, hindi according sa overtime mo, hindi according sa trabaho mo, hindi according sa talino, kalakasan, it is not according to your business, but according to His riches and glory in Christ Jesus. Sa Tagalog po, ayon po sa kanyang kayamanan na hindi maubos-ubos kay Kristo Jesus. Kaya hingi lang po kayo, hindi mauubusan ng langit. Ang gobyerno po natin nauubusan na. Pero ang tunay na kaharian kung saan po tayo nabibilang ay hindi po mauubos yan. Kahit umabot pa ng 1,000 ng diesel. Amen ho ba? Noong minsan po pinag-uusapan namin magkano yung diesel. I think ako po, natatandaan ko, sabi ko ang diesel during the 90s, mga late 90s, 96, 97, ang alam ko po noon ng diesel na naabutan ko is nasa 8 pesos lang. No, mga 98, 99, ganyan po. Kasi alam ko po ito dahil pag umira po ako ng sasakyan o nung L3 ng company po namin, kakargahin ko po siya ng 50 pesos lang, pero ang dinagdag po niya ay 1/4 na po ang itinaas niya. So napakamura pa ho noon. Mas mahal po dati ang gas. Nagmahal lang po ang diesel, ngayon lang pong nag-gera po sa Ukraine. No, pero noon po kung yung pong ibang inabot po kasi nagkukwentuhan po kami, inabot daw ng isang elder namin, ang gas is 10 pesos. That was 80s, no, nasa late 80s. Tapos ang diesel, noon nasa 5 or 6 pesos lang. Anong sinasabi ko sa inyo dito? Alam niyo po sa mundong ito,
No, talagang pataas ng pataas po ang ano dito, hindi natin mapipigilan. Pero tingnan niyo po, during the 90s or 80s, 5 pesos, 4 pesos ang diesel. Ngayon, nasa 130, pinapabayaan ho ba tayo ng Panginoon? Kahit umabot po ng 1,000 yan, ano man maging problema ng mundo, alam niyo ho, ibigay lang po natin sa Lord, hindi niya tayo pababayaan. Uling rendenas Ken, baliw po rendenas. Maya laking Tagalog dito. Yung mga ibon po dyan na nasa, himpapawid sa parang, hindi po yan nag-aalala. Dahil ang sabi po ng Panginoon, dahil pinapakain sila ng ating Ama, na kung tayong masasamang mga parent, kaya nating magpakain ng tama o magbigay ng mga mabubuting bagay sa ating mga anak, how much more? Sabi niyo po, how much more? E di higit lalo ang Amang napakabuting nasa langit. Hindi kanya pababayaan. Ano lang ang susi? Ang susi, manampalataya ka. At kung tunay kang nananampalataya, hindi ka pasaway. Kasi meron sila sabing nananampalataya naman ako, pero pasaway. Wala pong ganun. When you believe, you will obey. Amen. Dapat po maliwanag na po sa atin yan. So ngayon po, tanong ko po sa inyo, sino po dito ang may mga dumadanas po ng mga pagsubok? Tayo hubang lahat? Ngayon, mas titindihin ko po. Sino po ang dumadanas ng fiery trial o yung pagsubok na nag-aapoy? Sobra pong pagsubok. Wala pong. Ayun, meron pong ilan. Sino pa po? Wala na? Going twice? Now, sino pong may gusto ng pagsubok? No, amen. Ayaw nyo man ng pagsubok o hindi, ang pagsubok ay normal. Ang sabi po ng Panginoon sa John 16:33, in this world you will face tribulation, you will have many trials, you will have many sorrows and tribulation. Sabi po ng Panginoon, and then sabi niya, I have told you these things so that in you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Nagtagumpay na ako. Kung nagtagumpay na si Kristo at nakanino ko si Kristo, nasa atin, matagumpay ka na rin, kapatid. Pero hindi ibig sabihin walang problema. Huwag niyong paniwalaan yung mga ibang pastor na kapag tinanggap mo si Kristo, wala nang problema. Hindi, lamaran lang. Ang unang-unang problema mo noon, siya, manloloko siya. Hindi ko mo, Kristyano ka na o born again. Kung minsan po, pansinin nyo, kung kailan ka naging seryoso sa Panginoon, naging born again ka, mas maraming pagsubok ang dumating. Nag-agree ho ba kayo doon? Tapos di ba sabi, Lord, kailan ako problema? Bakit? Kasi galit yung dati mong boyfriend. Si Satanas. Yung best friend daw, sabi ni Pastor Jun. Galit yung dati mong best friend. Kadikit mo dati, ngayon, binrake mo na siya. Pauli lang kanyang, alam niyo po yung mga taong, madalas tirahin ni Satanas, yung mga taong malapit sa Panginoon. Ay, ganun ba? Pastor, hindi na ako lalapit sa Panginoon. O, di lumapit ka sa demonyo. Dalawa lang yan eh. Totoo po ito. Ang demonyo, wag nyo nang pakialam yan. Yung mga nightclub o sasabi po ng ng diablo sa mga demonyo niya. Sa atin na yan. Punta kayo sa Calvary Temple. Pahirapan nyo sila kanya. Pero ano pong mensahe ng Lord? Take heart, be of good cheer. I have overcome the world. You are a more than conqueror. Amen. We are more than conquerors. John, 1 Corinthians 15:57, thanks be to God, we have victory in Jesus. Tayo'y matagumpay na kay Kristo. Amen. Kaya nga, ba't ko po nasabi yan? Kasi pag-aralin po natin ngayon, victory over trials and temptation. Sa Bible po, rin-research ko po sa Bible Dictionary, ang trial and temptation ay iisang kahulugan lang po, isang word. Sa Greek, sa New Testament. Pero sa atin po kasi pag sinabi mong trial at temptation, magkaiba. Tukso ang isa ay pagsubok. Pagsubok at mga temptasyon natin sa buhay. Mga tukso. Now, yan po ay normal. Hindi po kasalanan ng tukso kung di mo siya papatulan. Tinukso din si Kristo. Pero araw-araw may tukso sa buhay po natin. Araw-araw yan. Gusto ni Satanas,
masila ka niya, matrap ka niya doon sa kahinaan mo. Pero matagumpay ka ng kapatid, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kahit anong tuksong gawin ni Satanas, huwag ka nang paalipin. Amen. Now, naalok po yan sa original Greek po ng New Testament, no? The words po para pa sa trial and mamandaring laptop yun kaya, The words for trial and temptation are often indistinguishable po sila. Hindi mo maano ho talaga kasi masyado po silang dikit po as they spring from the same linguistic root. The difference is not found in the word itself but in the intent. Hindi sa word, the intent of one applying it. Ano po ito? Sa base po sa Bible, ang root word po nito is perasmos. Sabi niyo po perasmos. Perasmos po ang noun po niya sa Greek at ang verb po niya is perazo. Sa inyo po perazo. Kaya kapag may problema ka, meron kang perasong problema. Peraso lang yan, huwag kang mag-alala. Sagulo yan. Ang primary meaning po nito, kung nakakasundin niyo po ako dyan, is at its core, the word means to put to the proof, to examine, or to try. Ikaw ay masubok. Kaya may mga trials and temptation. Ang pinagmulan po nito, yung etymology po niya is the word pero. Sabi niyo po, pero. Marami nga tayong perasmos, marami nga tayong peraso, pero matagumpay na tayo. Amen. So, ayun na po, akalimutan niyo yan. So, perong sabi literally means to pierce. Ikaw ay saksakin, tusukin, tuhugin. Yan po yung, kaya nga po kapag may problema kang matindi, parang merong thorn sa flesh mo. Di ho ba? Ganyan po yung parang hindi ka komportable. Parang gusto mo na, kuminsan pag sobrang nadidepress ka, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mamatay, dahil sa sobrang sakit po ng nakatuhog po sa atin. Sabi po dyan, this creates a vivid image, a trial or temptation is something that pierces the surface of your life, tinutusok yung surface ng buhay po natin, yung bahagi ng buhay po natin to see what is truly inside. So one of the reasons bakit may tayong mga problema at saka pagsubok, para makita kung ano talaga ang nasa loob-looban po natin. Ang neutrality po nito sa Greek Septuagint po is, shortcut ko lang po, to experiment or to test. To see how something would hold up under pressure. Yan po yung ibig sabihin niya. Kaya nga po, madalas sinasabi ko po sa inyo, life is a test. Pagsubok lamang po ito. Amen po ba? Pagsubok lang po ang buhay nito, kaya lumaban po tayo para tunay na maging panalo ho tayo. Amen. Ano pong difference po nila? Ang trials po is perasmos din po from external hardship or difficulties. That test faith, character, and perseverance. Yung temptation naman, perasmos din po siya, ay internal desire. Yung natutokso ka na, gusto mo nang bumigay, or external enticement. O pare, minsan lang, tignan mo, lamig-lamig ang sarap. Yung mga ganun, O kaya yung napadaan ka sa walking street. Sino po dumadaan sa walking street? O suki! Ang tagal mo nang hindi nagpupunta dito, Tapos, nakita mo, sexy. Ayun po yung external, Pero wag ka nang dadaan doon. May ibang daan. Malawot siya, pastor. Hanggang po. Exercise. Pagpalusot ka pa mo, Pag dumadaan ka ba doon, nakaganon ka, Lord, close my eyes. O Lord, close your eyes. Kaya nga po, ito po yung similarity naman po niya, both involve testing and proving ground for faith and character. Ito po yung pagkakahawig po nila. Both can come from external sources. Example, ang mga sitwasyon po natin o mga taong nakapalibot sa atin na mga consumption. Internal sources, yung desires at saka po yung mga iniisip po natin na gustong-gusto ng laman, both require reliance on God for strength and perseverance. Whether trial or temptation, kailangan po natin ang Diyos. Hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos. Amen.
So God's ultimate goal for trials and temptation is your maturity. Kaya pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok. Yes, pinapayagan po niya pagsubok, maging matitinding pagsubok at matinding mga tukso sa ating buhay para tayo ay tumibay. Yun ang ibig sabihin ng mature. Pag matured ka na, hindi ka na napipikon. Hindi ka na natitisod. Kasi matured ka na. Oh, tahimik, Pastor Juno, tahimik. No, hindi yung, hindi kayong nasabihan ka lang ng mga kasiyo mo, hindi ka na nagsiyo. Mag-attend ka para mag-mature ka. No, bala mo anak kang malati, ka mag-attend, uli may epikon ka. Tao kaya ka? No. Kailangan po natin, kaya nga po, kaya kung minsan, mas maraming pagsubok inaalaw ng Lord para magbilis kang mag-mature. Pwede kang mag-mature sa word eh. No, pwede kang, excuse me po. Kasi sabi po ng 2 Timothy, karano in Jesus' name. 2 Timothy 3:16, pag-iano po. All scripture, lahat ng kasulatan, lahat ng word of God, sabi diyan, ay hiningan po ng Diyos. Now, useful for what? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that kung ang kasunod po yan, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Pwede ka mag-mature sa word. Pero kung hindi ka makuha sa salita. Ang nanay, kapag hindi ka nakuha sa salita, at saka si tatay, papaluin ka niya. Perasmos. Bibigyan ka niya ng peraso. No, yun po yung Pero, no, kung ikaw ay masunurin, bakit ka mapapalo? Bakit ka bibigyan pa ng maraming perasmos? Dalawa lang, pero lahat po tayo may katigasan ng ulo, kaya dumadanas po tayo ng mga pagsubok. Sino po dito yung hindi na matigas ng ulo? Yung wala na talagang katigas-tigas ang ulo po ninyo. Pahawak nga po. Now, whereas Satan's goal is your misery and defeat. Pinapayagan po ng Panginoon ang mga pagsubok at tukso sa ating buhay para tayo ay tumibay, mag-mature, no, hindi at maging perfect. Si Satanas, ang goal po niya sa mga pagsubok natin, tayo po ay pasukuin. Mag-backslide, magbalik sa mundo, magpakamatay. Yan po, maging miserable ang buhay mo. Ang example po dyan si Job. Di ba, pinayagan ng Panginoon na bigay siya ng pagsubok. Napakatindi. Ang goal po ng Diyos kay Job ay maging perfect po siya sa righteousness siya kasi meron siyang self-righteousness. Wala na sa chapter 3 si Satanas. Lumayas na si Satanas. Meron pang problema, meron pang karamdaman, pero bakit hindi pa inaalis ang Diyos? Alam niyo po, kung minsan may problema tayo, hindi dahil merong demonyo, o may karamdaman tayo dahil may demonyo, hindi pa inaalis ng Diyos kasi minomold po tayo. Hanggang natuto po si Job na magpatawad at natuto po siyang hindi po siya, ang righteousness ay galing lang sa Diyos. Hindi niya dapat pinagmamalaki. At doon lang po tinanggal ng Panginoon. Amen. Sino pong gusto maging katulad ni Job? Sakit na eh. Pastor, ibang tanong mo na lang. Anyway, mag-start na po tayo. 1 Peter 4:12, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. Let's pray. Heavenly Father, salamat. Maraming salamat po. Na kami po ay patuloy mong binibigyan ng kalakasan upang kami ay mabuhay na naglilingkod sa iyo. Nabubuhay bilang anak mo upang maipakita namin sa kapwa-tao po namin, lalo na sa mga pamilya po namin, na buhay ang Diyos na sinasamba po namin. Salamat po. Dalangin po namin sa gabing ito, patuloy niyo kaming turuan. Buksan niyo po ang aming pangunawa, the eyes of our understanding, Holy Spirit, upang kami po ay mabago at maunawaan po namin ang patungkol
sa pagsubok, bakit dumadanas po kami ng pagsubok at mga tukso? Lord, at mapagtagumpayan po namin. Hindi po kami sumuko, Lord, katulad ng gusto ni Satanas. Pagpalain nyo nga po ang bawat isa na nandito. Maging po yung mga first time na nandito ho ngayon, I pray that you bless them. Lord, I pray, Lord, that you open their eyes, Lord, their hearts, oh God, na makita po nila ang liwanag, ang pag-asa sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Na wala nang ibang pag-asa, wala nang ibang tagapagligtas, kundi kayo lamang po. Pagpalain nyo nga po sila, I do believe, hindi po ito nagkataon lamang, hindi aksidente na nandito sila. Itinaon mo po ito na nandito sila ngayon upang ipahayag ang katotohanan sa kanila at upang sila'y lumaya. Kaya nga po, Panginoon, as I declare your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Sino po sa inyo ang nagugulat pa kapag mayroong bagong pagsubok? Yung pong mayroong tumawag sa iyo, no? Pamilya mo. Bakit kaya tumatawag to? Matagal lang hindi tumatawag. Di ba? Kung minsan kakabahan ka, no? Ano kaya to? Yung meron ka ng... Siyempre, hanggat di mo sagutin, tapos marinig mo, oy, si mama, si papa, ganyan, no? Yung mga ganyan po. O si kuya, naka-hospital, gano'n. Ganito daw nangyari. Di ba? Magugulat ka na lang. Ba't ganyan ang nangyari? Eh, ang masama pang mga balita, yung pong, alam mo, malakas siya. Wala na si kuya, wala na si mama, yung po mga ganon. Matinding pagsubok po yan. Pero ano pong sabi po ni Peter? Sabi po dyan, dear friends, huwag kayong magulat, sabi po dyan, no? Don't be surprised at the fiery, yung mga nag-aapoy na pagsubok. Kasi siguro, hindi, kaya sabi ni Peter, fiery trials, kasi dun sa mga simpleng pagsubok, hindi na tayo nagugulat eh. Pero sa mga matitinding pagsubok, na nagpa-check up ka, sabi ng doktor, alam mo, malakas ka, meron ka palang stage 4 cancer. Na nakakagulat. Pero sabi ni Peter, huwag kayong magulat. Sa mga nag-aapoy na pagsubok, you are going through, na yung nararanasan ngayon, as if something, sabi po dyan, strange were happening to you. Parang, hindi ito normal. Parang po sinasabi mo, ang sinasabi po ni Peter dito, normal po ang pagsubok. Pati po yung matitinding pagsubok. Paano po natin mapipigilan na ang kamatayan, na walang mamamatay sa ating mga pamilya? Eh di normal po minsan makakarinig ka ng wala na si ganyan, iiyak po. Di ho ba? It's normal po yung mga matitinding pagsubok po sa atin. Ikaw lang ba ang mayroong cancer? Hindi ho ba napakaraming may cancer? Milyon na tao? Lahat po tayo, may kaya nga sabi ni Peter, huwag kayong Kasi po kapag lagi kang handa, hindi po yung, alam mo po yung sa school, kapag lagi kang handa, lagi kang nag-expect ng short quiz, ng short test, sa short examination sa iyong teacher, anong ginagawa mo? Hindi natin ginagawa, tamad-tamad nag-leksyon eh. Siyempre, magbabasa ka in advance, nagre-review ka, kahit walang exam. Dahil alam mo, baka magbigay ng surprise test or surprise quiz. Jesus' name. Pero kung ikaw ay nagbabasa at regular kang nagre-review, hindi ka masusurprise. Actually, magagalak ka pa. Di ho ba? Ito po yung mamaya mapapag-aralan natin, may pagsubok pero pwede kang magalak kung nakahanda ka. Amen. Isa pong, kalimutan ko po yung pangalan, no? I think general po siya or president ng Amerika. To avoid war, ang sabi po niya, you need to prepare for it. Para maiwasan daw po ang giyera, kailangan preparado ka. Which is somehow true talaga po, no? Malaking percentage sa tama po yun. Kasi po, kapag ikaw ay isang bansa na hindi handa at mayaman kang bansa, hindi ka handa sa gera,
no, posibleng ikaw ay sakupin dahil madali kang sakupin. So kaya nga po tayo, no, marami lang tayong support pero tayo hindi tayo handa. Sa gera, ang Pilipinas hindi po handa. Kaya kung kani-kanino po tayo nakikipag-alay sa US, sa Australia, sa Canada, no, sa Israel, no, kaalay din po natin ng Israel. Dahil alam po natin, hindi natin kaya. Ang eroplano po natin dito, mga tutubi lang. Boom! Pinapadyakan pa yan eh. Ganyan po talaga. Kasi po, walang presidente, no, pagkatapos po ni Marcos Sr. na nag-isip po about militar. Pero Marcos Sr. ho nun, hindi ko po sinasabing maka-Marcos po ako, pero marami po siyang proyekto about yan na bumili ng ganito, ano po yung militar. Pero after niya, wala na po. Wala na po. Alam niyo ba, nagulat ako nung isa I think sa CU din po namin nata ito. Ang nag-invento po ng Armalite. Anong ibang tawag sa Armalite? M16. Ang nag-invento po ng automatic rifle, Pilipino. Ang yaman po pala natin kung yun po ay sinuporta ng gobyerno. Ibinenta po sa ibang bansa. Di ba dati po, kung noon po, lalo na kayong kaedad ko, nung nanonood ka ng pelikula, Gerang Hapon, pag baril ng isa, wala na, lusob, saksak na. Isang bala lang. Hindi nag-umpisa kay Fernando yung isang bala ka lang sa Hapon. Pagputok po ng isang bala po nila, lusob. So kaya nga, tapos lalagay na po nila po yung, bayoneta. Ha? Bayoneta. Yun, alam niyo po, yung tusok. Na parang ice pick po, para po, Kaya nga po, mabalik ho tayo dyan sa gera, tayo po ay hindi handa, kaya gustong-gusto tayong sakupin ng Sinasakop na po tayo ng China, di ba? May mga spy, ilang beses na po sila nakakita ng spy. Ilang beses na po sila nakakita na mga sundalo sila ng China. Sa balita, kung nanonood po kayo ng balita, ilang taon na po ito. Buhat pa po ng COVID, may ganyan na. Pinapalakas po nila talaga ang China dito. Lalong lumakas ang China nung panahon po ni Duterte kasi ginagawa pa hong probinsya ang Pilipinas. Bisaco kanta. No? Province of the Philippines, province of China. No? Rimanong kulang tama, muting-muting lang kung minsan. Kaya nga ho ganyan na gusto tayong sakupin. Pero kung tayo ay handa, ang Japan po, napakalit din bansa, pero walang nag-aastang sumakop sa kanya. Dahil handa po siya, at saka high-tech siya. Handa po siya. Now ngayon, going back po sa ating personal na buhay, kapag hindi ka handa, ikaw ay mas lalong Remember, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kapag hindi ka handa, kulang ka sa panalangin, kulang ka sa fellowship, hindi ka na nagsisimba, hindi ka nag-attend ng CU, huwag mong asahan na ikaw ay matibay. Dahil hindi mo mapapatibay ang iyong pananampalataya na mag-isa lang. No man is an island. Sabi nga po ni Paul sa Korinto, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at wala ring sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Alam niyo po ba yung awit na yon? Peace be with you. Miss de. Kaya nga po ito, kung tayo po ay alam natin na kailangan kang handa araw-araw, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Do not pray na, Lord, huwag na bigyan ng pagsubok. But instead, pray, Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Ano pa? Marami pa ho tayong pag-uusapan. Anyway, mag-start na po ako, 7:10 na. Number 1, we can be victorious over trials and temptation if we grasp the purpose behind trials and temptation. Kung nakukuha po natin, nagigets po natin, naintindihan natin, bakit kaya ako may pagsubok ngayon? Bakit kaya ako may trial ngayon, may temptation sa buhay ko ngayon? Ano kaya ang mensahe ng Diyos sa akin? May binabago ba siya sa akin? May warning ba siya sa akin? Dapat iniisip po natin to. Kailangan malaman natin, kasi po walang aksidente sa buhay ng isang mananampalataya. Lahat po alam ng Diyos ang nangyayari sa atin.
Nung ako po ay nag-dialysis, hindi nagulat ang Diyos. Ano? Nag-dialysis si Manny. Bakit? Anong nangyari? Nakita niya ho bang na-stress ang Lord? Dahil merong nangyari sa'yo, nakasidente ka? Hindi po magugulat ang Lord kahit anong mangyari. Dahil alam po niya ang nangyayari at mangyayari sa ating buhay. Hindi po siya gulat. Kaya alam din po niya kung anong solusyon sa ating buhay. Dahil nandun na po siya sa future. Alam na po ng Lord yan. I determine the end from the beginning, ang sabi po ng Panginoon. Nakikita ko na ang wakas sa simula pa lang. Kaya si Lord lang po ang pwede hong magbigay po sa atin ng tagumpay. James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters. Hindi na po bago ito. No? Alam na po natin ang verse ito. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever. Sabi niyo po, whenever. Hindi sinabing diyang if ever. Kung. Pag sinabing whenever, ibig sabihin po yan, siguradong may darating na sigurado yung kamatayan. Kasi yung if, baka sakali lang, kung may darating na problema sa'yo, hindi po siya kung. No? Sabi po niyo dito, kapag humaharap ka or whenever you face trials of many kinds, hindi lang po isa, many kinds pa. Because you know that the testing of your faith, ito po yung purpose. Testing of your faith produces what? Perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature. Ito naman po yung goal or result nung pagsubok po sa atin. Mag-mature tayo lacking anything. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag ikaw ay handa at alam mo yung pinag-aaralan mo, madalas po ang surprise quiz kung minsan sa mga algebra, ganyan no? Trigo, bagamat medyo mahirap po ang trigo. Pero kapag alam mo yung mga formula, nakahanda ka, hindi ka tulad ng mga klase mo na ano na po yan. Tawag po dyan. Nag-aalala na, ay ma'am, bakit di ba gaganon po sila, ma'am? Gumanyan din kayo, ay ma'am, ba't salita na kang baliwag, ma'am, salita na kang balitog. No? Kasi noon sa amin, panong namin, baliwag-balitog lang, katapat ng minsan na, sige, next time na lang. Pagdating ng next time, wala. Sa susunod po noon, akala mo wala, pero meron pala. No? Kaya ito po, pwede kang magalak kapag nakahanda ka sa pagsubok mo, kapatid. Paano ka magiging handa? Huwag kang bibitaw kay Kristo. Paano yung di bibitaw kay Kristo? Hindi ka nag-a-absent sa prayer time mo. Hindi ka nag-a-absent sa Bible reading mo, sa meditation mo. Hindi ka nag-a-absent sa church. Hindi ka nag-a-absent sa CU. Amen. Nagpupuri ka palagi. Lagi kang handa nun. Pag ganyan ka po, yung lifestyle mo, lagi kang nakahanda. So si James po dito, no? Ito po yung po niya, sinasabi po niya magalak tayo. Tingnan niyo naman po si Peter. 1 Peter 1:6-7. So be truly glad. Totoong magalak kayo, hindi lang yung kunwari magalak kayo. Sabi po ni Peter, there is wonderful joy ahead. Merong magandang kagalakan pagkatapos nito, no? Sa pagkatapos ng pagsubok, ibig niya po sabihin, even though you must endure. Pag sinabing you must, ano po yan? Hindi po yan sinabing you may, you must. Kailangan kayong mag-endure or magbata of what? Many trials for a little while. Ang tanong, gaano po kahaba ang little while? Ang alam ko po, paano po define ang little while, si Solomon maging si James, I think, ang buhay daw po natin ay parang hamog, little while. So ang little while po dito, sinasabi ni Peter, we will endure many trials habang buhay tayo sa lupa. Because ang buhay natin sa lupa is a little while lang po yan. Parang hamog sa umaga. Mamaya, alas 6 nandyan, maya-maya, mag-alas 7, wala na. Ganyan pong buhay po natin. Kaya nga, mag-endure tayo for a little while. Kasi pag nasa langit ka na, hindi ka na mag-endure. Mag-enjoy ka na. Amen. Gusto nyo bang umuwi ng langit?
Amen. Pare-pareho po tayo kasi aliwa po Ken. Minsan ita mo lumuwal kang alas 10. Natang kapali, Lord. Lord, datang na ka. At least kayong banwa. Cool. Yeah. Kaya po, minsan, yung iba sa atin, naka-aircon na, naka-electric fan ka pa. No? Yung electric fan mo, lilagyan mo pa ng bloke ng yelo. Grabe yan. So sabi yan, these trials will show that your faith is what? Genuine. Anong purpose po ng trial? Sabi ni Peter, patutunayan yung testing ng iyong faith, ng iyong pananampalataya ay totoo. Malalaman mo lang na totoo ang pananampalataya ng isang Kristiyano sa pagsubok. Amen. Sa tukso, ganun din po. Yung halimbawa, kahira ka ng boss mo sa isang tindahan, tapos may over na 1,000. Kahit anong balanse mo, over ng 1,000. Anong gagawin mo? Ay, over yeah. Di ba ganyan tamo mga tuwiran? Hindi mo alam, tinutukso ka na ng dyablo. Kung magiging, ka pa rin, faithful ka pa rin sa iyong integrity. Eh, pastor, wala naman may kabandi ka nito. Makana niya miras ka nung may kabandi. Ang ibig sabihin lang po yan, natutukso ka na, nag-give in ka na dun sa desire mo. Tapos, ang sabi mo pa, ay, answered prayer, Lord. 500 lang hinihingi ko, binigyan mo ako ng 1,000. Buti diretso sa akin. Hindi po katulad po ng isang pelikula na panood ko, sa isang simbahan pong katoliko, nagpe-pray siya. Panginoon, wala na po kaming makain. Wala din na pabili ng gamot. Ang sabi, meron pong pulis na sumasabay po sa kanya, nananalangin din. Naawa po yung pulis. Tapos yung pulis, sabi niya, ito kanya. Binigyan po niya ng 500. Tapos tumingin lang sa langit. Panginoon, salamat po. Pero next time, Lord, wag mo na ipadaan sa pulis. 1,000 ang hinihiling ko. Ngayon, 500 na lang kanya. Next week, ringaluwaki ako yan. Tidyan nyo na yan. So, sabi po dyan, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Kasi po, ang gold, para pinupurify po yan, kasi may mga dumi. Para maging 24K po yan, pure gold, kailangan po siyang ipadaan po sa apoy. Ang sabi po ni Peter dito, your faith is far more precious. Mas mahalaga. It's far more precious. Sabi niyo po, precious. Yung iba sabi, precious. Ating ko nga gaganakan eh. Anyway po, tanor tamiras. Mengalwa, tauli na lang mailyo. Ay, pala, albehan ko na ito. No. Anyway, sabi niya, your faith is far more precious than mere gold. Wow. Alam niyo po, gusto ko pong bigyan ng diin ito, bagamat napag-aralan natin ito sa mga nagdaan pa mga taon. Mayroon pong mas mahal sa purong ginto. Kahit po ginto ni Yamashita, ginto po ino rin ating ginto. Tuto yung ating ginto yung Marcos, at ngayon yung layan. Tanayabi, no, ginto po sa World Bank o Central Bank po natin. May mga ginto po dyan, tonelada. Alam niyo po, kahit wala kayong ginto, wala kayong pera, pero meron kayong totoong pananampalataya, yan ay mas mahalaga kaysa sa gold. Nakasulat. Amen? Nakasulat po, sabi po dyan, no, your faith is far more precious than mere gold. Kaya kapag wala kang pera, meron kang pananampalataya, bukas may pera ka na. Wala ka ng bigas ngayon, meron kang pananampalataya, bukas may bigas ka na. Baka nga paghatid sa'yo, kanin na. So when your faith, ang sabi dito, remains strong. Paano mo magiging strong ating faith? Through many trials. Kaya nga po, kailangan natin meron ang purpose pa ng Panginoon, bakit tayo may mga pagsubok, ay para maging matibay ang ating pananampalataya. Hindi magiging matibay ang pananampalataya mo sa maraming blessing, kapatid. Maraming napapariwara sa maraming blessing. Nagiging makasarili, nag-a-absent na.
sa church kung saan-saan sila nandoon dahil may pera po sila. Alam niyo po bakit si Abraham very rich kesa sa mga hari po noon, lalo ng hari ng Sodom. Sabi niya sa hari ng Sodom, baka sabi mo ikaw nagpayaman sa akin. Renebuke. Bakit? Mas mayaman at mas makapangyarihan. Alam niyo po kasi sa mundo, kapag ikaw ay mas mayaman, mas makapangyarihan ka. Kaya nga si Abraham, hindi siya takot sa Sodom, sa hari ng Sodom. Apat ngang hari ang natalo niya noon. At nakuha niya yung mga gintong yon. Sabi niya, babayaran ko yung 318 mga fighting men mo. Sabi niya, hindi ko pa pinababayad ng mga tao ko. Baka sabi mo ikaw nagpayaman sa akin. Pero bakit po, pag-aaralan niyo po yung mayayaman na Bible character sa Bible, bakit hindi po sila nag-iiba ugali? Kasi hindi nila iniisip na kanila yung kayamanan. Pag iniisip mo sa'yo yung perang hawak mo ngayon, yung nasa bangko, at mayaman ka, mahihirapan ka. Kasi nga po, pag inisip mo mayaman ka, mahihirapan kang pumunta sa langit. Pag sinabi mong sa'yo yung kayamanan mo, anong sabi po ng Panginoon doon sa rich young ruler? Ibenta mo yung mga kayamanan mo at ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot. Bakit? Kasi inaari po niya talaga yung kayamanan niya, kanya. Pero kung di niya inari yung kayamanan niya na kanya, sige Lord, di naman akin yan, sa'yo naman yan. Hindi mahirap ang kaligtasan. Pero mahirap ang kaligtasan sa isang taong pinanghahawakan niya ang kanyang pera. Yung ilan po sa atin dito, hindi ka pa naman mayaman. Hawak mo mga ilang libo pa lang. Feeling mo mayaman ka na. Iba na ugali mo. Feeling 100,000 pa lang, mayabang ka na. Paano kung 1 million pa yan at billion? Di sobrang yabang mo na. Wala nang kakasyang t-shirt sa ulo mo. Dahil meron ka ng hydro. Kaya nga po, kinakailangan tayo dumaan po ng pagsubok. Doon lang po nagiging matibay ang natin. Hindi sa maraming blessing. Sa maraming blessing, maraming napapariwara. Lalo na kung di nila alam hawakan ng blessing. Be sure, kapag humingi ka ng yaman sa Panginoon, bibigay na po ng Lord Hindi totoo pong, hindi bibigay ng Lord yung isang bagay na ikakasira mo. Na ikakatisod mo. Salamat, Pastor Francis. Hindi bibigay ng Panginoon, ng Diyos, ang isang bagay na ikakapahamak mo. Tanong, saan po sa Bible yun? May nahimik ko yan Wapin utang-utang ko, wala naman pala makanta. Pinayaman si Solomon. Napahamak si Solomon. Kasalanan ba ng Panginoon? Hindi. Nakuha niyo ba itong point ko? Hindi sinabi ng Panginoon, buti pa hindi na kita binigyan ng kayamanan. Hindi po. Ang iniling po ni Solomon is wisdom lang. Hindi sinabi ni Solomon, kasalanan mo ito, Panginoon, kaya ako napahamak, binigyan mo pa ako ng yaman Inihiling ko lang, wisdom. Oo, ngayon, Lord, misdan ko. Kaya nga po, kapag binigyan ka ng kayamanan ng Panginoon, be sure, handa ka. Handa ka, unang-una, para hindi ka mapahamak, huwag mong isipin sa iyo yan. Pinapahawak lang ng Panginoon sa iyo yan. Ikaw lang ay steward. Para magtagumpay tayo, baka mabigla kayo, may biglang dumating na milyon sa inyo, yaman, maatake kayo. Alam niyo po yung kwentong, yung pong kapatid niya, may sakit sa puso, hindi niya masabi-sabing nanalo yung kanyang loto. Hindi na tayo tumataya po ng loto, pero example lang po ito. Sabi niya, paano kaya to? Ang laki pa man din ng niya. Alam niyo po, magkano? 500 million. Pinuntahan po niya yung pari po nila. Sabi niya, Father, ano pong gagawin ko? Nanalo po ng loto. Magkano ba? 500. Ay, laki niya sabi ng Father. Sabi niya, oo nga po kaya lang may sakit sa puso. Baka pag sabihin ko, mamatay siya, maatake. Ano po kaya gagawin ko? Sige, ako na lang magsasabi sa kanya. So, dinala po niya kapatid sa Father. Alam mo, kanya,
Sa pagkukwento po nila, sabi po niya, may tanong ako sa'yo, sabi po niya. Anong gagawin mo kapag nanalo ka sa loto? Sabi po nito, Father, kanya, yung kalahati sa'yo, na-atake si Father. Hindi siya nakahanda. Sabi siya, bakit? Naisip niya 250 million. Eh na ako magparian. May peya. So, naging strong po ating faith sa trials, and it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Alam niyo po, kapag nakita po natin ang Panginoon, na-reveal na po siya, nandun na tayo sa Kanya, yung sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant, napakarami mong pagsubok, pero hindi mo ko tinatwa. Napakarami mong pagsubok, pero nanghawakan ka sa aking salita. Kaya nga, well done, thou good and faithful servant. Ito po yung sinasabi dito, it will bring much glory. Kapag ikaw ay nagiging tapat, nagiging matapang sa mga pagsubok, na kahit napakatagal na ng pagsubok mo, parang ako po, 19 years na ako nagdaan ho. Pero sa biyaya po, sa tulong ng banal na Espiritu, nakakayanan ko po maging tapat sa Panginoon because I want to glorify the Lord sa aking buhay. Because ang buhay po natin dito, hambog lamang. Baka malay nyo mamaya, wala na ako. Kasabay ko kayo. Sabi, Pastor, nandamay ka pa yan. Romans 5:3-4. Romans 7:28 na, wapota mo, ala rin choir. Sabi po dyan, we can rejoice too. Tingnan niyo po, ano? Ano nga ho sa amin ni Pastor Ron ito kahapon, si James, si Peter, si Paul, pare-parehong sinasabi nila, pwede tayong mag-enjoy. Pero pwede tayong maging happy sa mga pagsubok natin. We can rejoice too, sabi din po ni Paul. Kanina si James, considered pure joy. Ang sabi naman ni Peter, there's wonderful joy ahead, or ano pa yung una niya? Be truly glad. So, ngayon naman, we can rejoice too when we run into problems and trials. Pwede din tayong magalak kahit na maraming pagsubok, tumatakbo tayong maraming pagsubok at problema sa ating mga buhay. For we know that they help us what? Develop endurance. Alam niyo po yung endurance, yung marunong ka magbata, marunong ka magpasensya. Alam niyo po yung mga taong mapagpasensya, dumaan na po yung maraming pagsubok yan. Yung taong maiksi ang pasensya, may mga pagsubok nga yan pero hindi po tinalikuran. Kaya hindi pumasa. Hindi siya pumasa kasi lagi niya tinatalikuran. Paulit-ulit ang problema niya sa buhay. Wala pong asenso. And endurance develop what? Strength of character. Ang dami po ngayon na mga tao, hindi lang po kabataan, na napakarupok. Ang dami pong nagpapakamatay, walang strength of character. Hindi sila sanay sa mga pagsubok. Whereas tayo pong nabuhay po nung 80s, 70s, sanay po tayo na bago lang yung ating damit kapag Pasko. Sanay po tayong butas yung tsinelas, butas yung puwit ng short mo. May nakatapal na dalawa, proud ka pa dahil at least nakatago. Sanay po tayo na isa lang po yung ulam. Amen. Sanay po tayo yung merienda mo, hindi BK o McDo. Kanin lamig. Yun po yung natin. Sanay po tayo sa hirap. Walang running water. Walking water. Bomba. Tapos kung malayo yung bomba, tinatamad kang maligo sa inyo, doon ka na maliligo sa bomba kahit madaling araw pa. Totoo po ito. Sino po yung naliligong ka madaling araw? Ako po, madaling araw. Yung pong kukuha ka pang buwelo eh. One? Pang buwelo, lalo na kapag Pasko. Hay? Iniisip mo na lang, isang buhos lang. Kaya, di ba sabi ng nanay mo, yung unang buhos lang yung malamig, kaya niya. Tapos, binuhos ko yung unang buhos. Bakit malamig pa rin yung palawang buhos, kako? Bakit? Anong ginawa mo sa una? Tinapon ko, kako. Sabi mo, malamig yung unang buhos. Next week, akwayo na naman yan. Ating kayong assignment. Kapag na-develop yung strength of character mo na hindi ka bumibigay,
Kahit anong pagsubok, kahit anong bad news, dahil matibay ang iyong karakter dahil sa mga pagsubok na tinulungan ka ng Diyos. And character strengthens our confident hope of salvation. Pinapalakas din niya yung confident ka, ligtas ka pala. Kasi kapag tinanong ka, libaw, tanongin ko ngayon, sigurado ba kayong ligtas kayo? Kung meron sa inyo na parang hindi kayo ligtas, iniisip nyo, hindi naman siguro hindi mali ang doktrina nyo. Malamang ang iniisip nyo, marami kayong ginagawa. Yung karakter nyo hindi tama. Kaya iniisip mo, kaya nga po hindi matibay yung confident mo. Pero ligtas ka pa rin dahil na kay Kristo ka. Kaya lang wala kang confidence na ligtas ba ako? Kapag ikaw ay nababago ang ugali, tumitino ka, nagiging matibay ang iyong karakter. No? Alam mo na ikaw ay tunay na born again. Bakit? Yung nag-e-endure ka, tumitibay yung endurance mo, tumitibay yung karakter mo, at yung kumpiyansa mo na ikaw ay ligtas, tumitibay rin. Yan po ang mga purpose at goal ng ating mga pagsubok. Kung titignan po natin, no, yung tatlong ito, si author muna, si James, no, kung makakasunod po kayo dito sa, ayan po, no, yung una, purpose testing, sa James 1, yung pong testing produces yung faith na test, produce perseverance. Yan po yung process. Yung ultimate goal o yung result is maging mature, complete, lacking nothing. Yung Peter po, yung kanina po, be truly glad, refine po yung ating faith kasi may dumi po yan. Di ba? Kasi ang faith ko minsan may kahalo. Dito po yung kulang pala, gusto kong dagdagan. Yung faith po ay kumpleto po yan kapag pure lang siya. Or pure siya kapag wala po siyang halo. Naalala niyo po si Jairus, sabi po ng Panginoon, nung narinig niya patay ng kanyang anak. Anong sabi ng Panginoon? Lumingon siya kaagad, Jairus, do not fear, only believe. Huwag mong haluan ang iyong pananampalataya ng takot. Kung minsan, nananampalataya ka naman pero natatakot ka pa rin, di ho ba? Pero ayaw ng Panginoon na mahalo, kailangan pure faith. Pure faith. Ang milagro, nabuhay yung anak ni Jairus. So to prove faith is genuine for the praise and glory, yung pong na-discuss ko na kanina. Kay Paul, develops endurance and character. Halos pare-pareho po. To strengthen confident hope in salvation. Number 2, we can be victorious over trials and temptation if we ask for wisdom to rise above trials and temptations. Sino po sa atin dito kapag nagka-problema ka, humihingi ka ng wisdom? Pero madalas, normally, anong gagawin mo? Sino kaya makakatulong sa akin? Sino kaya mauutangan ko? No? Or hindi mauutangan, sige, ano ka na lang, spiritual ka na, kanino kaya lalapit para ipag-pray? No? Ay, magpapray ako kay brother kasi milyonaryo si brother. Effective yung prayer niya. No? Yan naman Ilang minuto na lang ako? Okay, meron pa daw po ako 100 minutes. So ask for wisdom to rise above trials and temptation. Ang sabi po ng Proverbs 4:5-7, get wisdom, get understanding, do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom, no? Wag mong tanggihan, wag mong i-forsake. I-forsake yung Tagalog. Itatwa, wag mong baliwalain ang karunungan or karunungan ba? Karunungan, no? Yung kaalaman is knowledge. Okay, karunungan. And she will protect you, love her, and she will watch over you. Kung meron kang wisdom, nasa matinding pagsubok ka, it will protect you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom, though it costs all you have. Get understanding. Ang ibig sabihin po dito, babasahin nyo sa Proverbs, wisdom is the primary thing. Ang nauuna, wisdom. Kumuha ka ng karunungan, kahit na gumastos ka pa, pero hindi pera. Dahil hindi nabibili ang godly wisdom. Mag-spend ka ng time kay Lord. Because ang sabi po ng 1 Corinthians 1:30, our wisdom is Jesus Christ. Pwede po natin pakita po ba yun? 1 Corinthians 1:30 NIV. Sabi po dyan, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us what? Wisdom. Siya yung naging wisdom po sa atin. Kaya gawin nyo ang lahat para magka-wisdom kayo. Makikipag-fellowship kayo kay Kristo. Kahit po, ano po yung spend natin dito? Sabi dyan, though it costs all you have. Kahit yung panahon mo.
Di ba kung minsan may trabaho ka na, magsisiyo ka pa para maging Kristang ang wisdom mo? No, yung iba sa inyo may trabaho kanina, nagsimba ka ngayon para maging Krist din ang wisdom mo. No, inaantok ka na pero kailangan mo magbasa ng Bible at magpag-fellowship sa Holy Spirit para magka-wisdom ka. Get wisdom, though it costs all you have. Get understanding. No, mahirap po yung walang alam. Mahirap po yung walang alam. Ako po, it is because of first year pa po ng aking dialysis. Mga wisdom na po ang hinihiling ko. Lord, anong gagawin ko? Sabi ng doktor, walang pag-asa. Sabi ng doktor, hindi ko makain to Panginoon. Lord, anong gagawin ko? Ganyan. Lahat po ng inaano ko, pati po yung mga nag-ano po sa akin ng mga herbal, pinagpe-pray ko po yan. Lord, subukan ko ba ito o hindi? No, kailangan in all your ways, acknowledge Him. And He will make your paths straight. Proverbs 2:11-12. Wise choices will watch over you. Understanding will keep you safe. Wisdom will save you from evil people. From those whose words are twisted. Alam niyo po yung binubudol ka, yung words nila twisted. Ay, alam mo, ganyan. Sino na po yung nabudol sa inyo? Huwag niyo na po taas ang kamay niyo. Kung susuruin niyo po ang buhay po niyo nun, merong mali sa puso niyo. Pero kapag si Kristo ang nasa puso niyo, hindi ka mabubudol-budol. Lalo na yung, ay brother, sister, mag-invest ka ng ganito. Every week, meron kang ganito. Ikaw naman, na dahil, pasensya na kaking word na, ikaw naman, na dahil swapang ka sa pera, nag-invest ka naman, natuwa ka, ilang linggo kang binibigyan ng cheque. Hindi mo pinapapalit, ini-invest mo rin. Bakit? Uto-uto ka naman eh. Bakit? Kasi gahaman ka sa pera. Wala kang wisdom. May mga ano ho tayo na muntik na mabudol, pero dahil may wisdom po sila, hindi po sila nabudol. Lalo na po yung nag-hypnotize. Wala ano po kung time para i-ano ho ito. Kasi po, no, kung meron kang wisdom, mag-iisip ka. Halimbawa, sasabihin niya, mag-invest ka lang ng ganito. Halimbawa, sabihin natin ng 50,000 kanya. Every week, bibigyan kang 5 to 10,000. 10 to 20%. Ikaw naman, na walang wisdom, ano kayang produkto ang binibenta nila para magtubo ng sobra dapat sa 10 to 20% kasi ikaw ang binibigyan. Paano pa bibigyan yung iba? Kung mag-iisip ka, saan nilagyan? Mahal pa ba sa shabu? Mahal pa ba sa cocaine yan? At ikaw naman na hindi nag-iisip dahil wala kang wisdom ng Lord, no, sino bang tao ang matino na isi-share po niya yung kanyang business na kumikita? Senior na ba ni Henry C. yung ano niya? Ni Elon Musk? Ikaw ngayon na hindi mo kakilala, ito mga milyonaryong tao to, mo makakilala. Gusto daw, kasi maka-Diyos yan, gustong i-share ang ano, mo paniwalan, andyan dirit. Yung taong maka-Diyos, gusto niyang i-share ang kanyang pera, hindi na po siya gagawa ng piramide. Bibigay na lang po. So may pabudol-budol ko pa. Tsaka po yung mga ketang ginto-ginto. Kasi may mga kaibigan akong ganyan. Ay, ilang milyon, naghirap po sila. Hindi nakinig sa akin po. Noong una, sabi niya sa akin, Manny, kanya, makanini. Nakahukay na sila 10 feet. Nung meron ng ginto, wala pa. Umabot ng 20. No? Tapos, nung matagal lang hindi nakikita, na nagkapag-invest na daw siya ng 2 million. Pero sigurado na daw. Bakit kako? Nasa 50 feet na daw po. Sabi ko, walang mamuting-muting, walang kasating na sana kapangpangan niya. Wala po, kapangpangan ng alang mamuting-muting. Na hapon po noon, na nagigera, maghukay sila ng 50 feet para itago yung ano. Mga kakilala po namin to, totoo po ito, hindi ko sasabihin kung sino yung mga nakahukay ng ginto. Baka utangan nyo noon naman. You know? Ang hukay po nila ng ginto, 1 foot hanggang 2 feet lang. 2 feet pinakamalalim na. Bakit? Siyempre, pagkatapos ng gera, babalikan. Ano na ho ba kang ganyan na naghukay din sila ng ginto, 50 feet, 20 feet, 10 feet. Andiyan 6 feet ang pong 5 feet. Habang naggegera, hindi po wala silang panon kasi nga babalikan. Hindi yung, diyan ka na lang sa'yo. Di ukseda na aking dagat para mga kayo. Ang ano ko dito, kung nag-iisip ka lang, meron kang wisdom, o nga ano. Ngayon, yata may budol kaya kayo, wapin na pastor. Sana kahit ang aldo, minta na ako kaya ka. Yung ibang po nagpunta sa akin, may nga sermon lang.
No? Ang ano niya, kasi po, talagang masakit ang sinabi ko, kung hindi ka naghahangad, hindi ka maloloko. No? Anong sabi ng Proverbs? Mas mabuti pa daw yung maliit na kita, pero maka-Diyos. Wala pong malaking kita na maka-Diyos. Malaking kita, distraction po yan. Anyway, may nga sermon rin kayo, masyado nang takalito. Ecclesiastes 7:19, wisdom makes one person wise, or one wise person, more powerful than 10 rulers in a city. Ikaw ay mas powerful, kung may wisdom ka, mas powerful ka pa sa 10 senador na mayroong flood control issue. This is wisdom because our wisdom is Jesus. Sabi po ng James 1:5, consider if any of you lacks wisdom, you should ask God. Kung kulang kayo sa karunungan, mag-pray kayo, ask God, who gives generously, binibigay na, without finding fault. Sabi niya, hindi kaya, walang kondisyon, ibig sabihin po nito, bibigay niya and it will be given to you generously. Bakit gustong-gusto tayong matalino ng na marunong? Kasi kapag marunong ka, kahit hindi ka pa Kristiyano, humingi ka ng yung karunungan ay bibigay sa ng Lord, magbibigay po ng glory yan papunta kay Kristo. Amen. Now, ito po nga nito, this is talking about problems. Ano yung James 1:2? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. No? And then, pagdating po sa, ayan po, pagdating, 2 yan, no? Pagdating sa verse 4, let perseverance finish its work. No? Pagdating sa verse 4, biglang sinabi, if any of you lacks wisdom, ang issue or yung text po ni James dito is about kung meron kang problema, consider it pure joy. No? Ngayon, kung kulang ka sa para magka-joy ka, humingi ka ng wisdom. Kapag meron kang wisdom, meron kang joy. Dahil hindi ka mag-aalala kung paano mo isa-solve ang problema mo. Dahil meron kang wisdom kay Kristo. Amen. Kaya nga po, ito po ay nagpapatunay, kapag may problema tayo, ang unang dapat mong hilingin, wisdom. Godly wisdom. Hindi po yung tatanong mo sa Google. Google, may problema ako sa ganito. Alam niyo po, Google, medyo masakit ang ulo ko. Anong sagot ni Google? Meron kang tumor, meron kang cancer. Di ba? Sa una, paano lang Pero pag tinapos mo yung article, bandang huli, sa una, siguro kulang ka lang sa tubig, kulang ka lang sa tulog, tinuloy mo. Kapag hindi pa rin gumaling, nagtubig ka na, natulog ka na, ganun pa rin, meron ka lang tumor, kanya. Ikaw naman, na naniwala kay Google, tina akong tumor, tina ako kanini. Na-overcome ka na ng fear at anxiety. So godly wisdom will make you victorious over trials and temptations. Number 3, last point. We can be victorious over trials and temptations if we stand firm and resist giving in to trials and temptation. Magiging victorious ka lang kung tatayuan mo, haharapin mo ang iyong problema. Amen. Kaya nga po, halimbawa po, narinig ko po ito kay Elder AJ, yung test kanina. Sa school, kahit nag-aral ka, na-memorize mo pa yung reviewer mo, pero hindi ka dumating sa araw ng examination, hindi ka umarap, pasado ka o bagsak? Bagsak. Para pumasa ka, kahit anong pagsubok, kasama mo si Kristo lang ang kailangan mo para pumasa ka. Harapin mo ang pagsubok, kapatid. Si Jehoshaphat, hinarap niya ang problema. Ang wisdom na binigay ng Lord, hindi sundalo. Ang wisdom niya, magpuri kayo. Kung minsan kayo sasabihin sa atin ng Panginoon niya. Last time, nandito si Bishop Alex. Bishop, mamaya pag-pray niyo po itong ganyan-ganyan ko. Sabi niya po sa akin, magpuri ka. Iba po yung wisdom niya. Hindi niya sabi sa akin, uminom ka ng tsaa, ganito 4 times a day. Ganyan po yung wisdom ng tao kung minsan. Pero sa Diyos, isa pong wisdom, ang unahin mo ang Panginoon, purihin mo muna siya. That is wisdom. Kasi kapag nagpuri ka, nagalak ang Panginoon, meron pong milagrong nangyayari. Amen. Harapin po natin. Bakit? Hindi siya magbibigay ng pagsubok ang Panginoon na hindi natin mapagtatagumpayan. Totoo po, lahat ng pagsubok na inaalaw ng Lord, mapagtatagumpayan po natin. 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. Sabi diyan,
Yung mga temptation is perasmos. Kung kukumpletin natin dito, your trials and temptations in your life are no different from what others experience. Lahat merong pagsubok. And God is faithful, tapat ang Diyos. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Hindi niya papayagan ang isang pagsubok, isang tukso na hindi mo kayang tayuan. Ngayon, kapag hindi mo kayang tayuan, when you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Magbibigay po ng way out ang Lord, ng solusyon sa problema mo. Pag nagbigay ng solusyon ang Diyos sa problema mo, lumabas ka na, pumasok ka doon. Amen. Alam niyo po noon, ang pinuproblema ko 2007, Lord, nagko-compute po kasi 50,000 na aking mga medicine a month. Sa dialysis po noon, kino-compute ko mga 80 to 100,000 a month. So magkano na po yun? 150,000. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, Lord, pwede bang hindi mo na ako mag-tithes, hindi mo na ako mag-ano? Pero iba yung way out ng Panginoon. Sabi niya sa akin, mas lalo kang maging generous. Doble mo yung tithes mo, i-increase mo ang offering mo, i-increase mo yung, may mga ano po kami, binibigay sa mission, sa youth, 700 Club, CBN Asia sa mission. Hindi po kami nagtumigil. Iba po yung wisdom na pinapagawa. Way out po yun. Kaya nakita ko po na hindi kami nagkulang. Because kapag nagbibigay ka, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Nabibigyan ka ng mas marami. Pero sinabi mo, ito na lang kasi Panginoon eh. O wala kang tiwala sa Panginoon na kapag sinurrender mo yan, papalitan niya ng mas malaki? Salamat sa amen. Pag nagbigay ng way out sa iyo ang Lord, siguraduhin niyo pong, alimbawa, isa naman po, no, wag mo lang pera. Wag na pera, tapos na po yung pera. Basta sa pera po, para maka-way out ka dyan, maging generous ka lang. Maging tapat ka sa Diyos. Merong lumalapit sa iyo, humingi din, nangangailangan. Ikaw, nangangailangan din. Hindi po yung aksidente yan, pinadala ng Panginoon. Kung bibigyan mo. Pag binigyan mo, siguradong susuklian ka, babayaran ka ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Ngayon, kung meron kayong, halimbawa, nasa mali kayong relasyon, hindi mo alam paano kang lalabas, magbibigay ng way out ang Lord. Pag nagbigay na ng way out ang Lord, lumabas ka na sa maling relasyon na yan. Yan ang mag-amen, Pastor, kasi balada natin kang maling relasyon. 1 Peter 5:8-9. Be alert and sober mind, no? Maging alerto kayo, watchful, at maliwanag ang pag-iisip nyo. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, looking for someone to devour. Kapag hindi ka handa, ikaw ang masisila ng dyablo. Resist him, ang sabi po dito, standing firm in the faith. No, lumaban ka, yung pananampalataya mo, tayuan mo, because you know that the family of believers throughout the whole world is undergoing the same kind of sufferings. Pare-pareho tayo nagsasuffer, pati yung mga iba't ibang Kristiyano sa buong mundo. Lahat po may mga kanya-kanyang suffering. Anong gagawin po natin para talagang ma-resist natin ang dyablo? James 4:7. Submit yourselves then to God. Pag nagpasakop ka sa Diyos, hindi ka pasaway, you can resist the devil. You can never resist the devil kung pasaway ka sa Diyos. Kung nagpapasakop ka sa authority ng Diyos, yung bibigyan kanya ng power and authority, dahil meron kang power and authority na matino o mag-aayos ang iyong relasyon sa Diyos, pag rinebuke mo ang dyablo, ang sabi dyan, he will flee. Ang flee po dyan sa Greek is run away from you. Tatakbo siyang palayo sa iyo. Stand firm in the faith. Kahit na po, alam mo yung purpose, meron kang wisdom, pero hindi ka naman tumindig. Handa ba kayong tumindig sa mga darating pang pagsubok? Normal po ang pagsubok. Pero pagkatapos po ng pagsubok, pagpapala po yan. Ano pong sabi po ng pagdagdag po ito? James 1:12. Nanunyak siya. Blessed is the man who perseveres under trial. Mapalad daw yung taong napagtagumpayan niya ang pagsubok, having stood the test, tumayo po siya sa testing na ito, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Una, to those who love Him, kung mahal mo ang Panginoon, magtsatsaga ka sa pagsubok.
At kapag ikaw ay nagtsaga, pinagtagumpayan mo, meron kang gantimpala sa Panginoon. Amen. So continue to submit to God and resist the devil, and you'll always be victorious over trials and temptations. Mag-review na po tayo, victory over trials and temptation, grasp the purpose behind trials and temptation, ask for wisdom to rise above trials and temptations, stand firm and resist giving into trials and temptation. Ano po yung acronym natin? GAS. Pati po yung tumataas na gas ngayon, mapagtatagumpayan po natin yan. In Jesus' name, halat po yung magsabi ng last verse na lang po habang hinahanda po yung communion natin. Revelations 3:5, the one who is victorious will let them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life. Kung tayo'y nagtatagumpay, matagumpay sa lahat ng pagsubok, lahat ng tukso ng buhay, hindi daw buburain ng Diyos ang ating pangalan sa book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Ang ibig sabihin po nito, yes, victorious na tayo kay Kristo, pero kailangan lumaban tayo. Kapag lumaban ka, kapatid, siguradong panalo ka. Siguradong nakasulat ang iyong pangalan sa book of life. Palakpakan ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.